Luna, Apo, tingnan mo ang mga halamang ito. Bawat isa ay may sariling katangian. Lalo na po itong mga kalamansi. Napakatatag nila. Alam mo, katulad ng bulaklak na ito, ang sampagita, mukhang marupok, pero matatag ang ugat. Matibay ang loob, katulad mo, Apo. Oo, Lola naman eh. Hindi ako nagbibiro, Luna. May mga panahong darating na kailangan mong maging matatag. Tulad ng mga halamang ito, kailangan mong magkaroon ng lakas na hindi nakikita sa labas. Aling Maria! Aling Maria! Luna, pasensya na sa abala. Ano bang nangyari? Bakit parang kabado ka? Magtatanong lang sana ako kung nagawin mo lang ba dito ang anak kong si Nicole. 5 araw na kasi siyang hindi umuwi. 5 araw na po? Bakit ngayon lang po kayo nagsabi? Kasi akala ko babalik din siya. Kaya ipinagwalang bahala ako ng muda. Abala pa naman ako sa mga ginagawa ko sa bukid. Nag-report ka na ba sa mga pulis? Galing na ako sa bayan, sa presinto. At anong sabi ng mga pulis? Hindi lang pala ang aming anak na si Nicole ang nawawala. May iba pa raw na mga dalagang nawawala rin. At marami na silang tala ng mga ganitong kaso. Mga dalaga po? Gaano na po karami? Hindi ko alam ang eksaktong bilang. Pero sabi ng mga pulis, tumadami na raw. Lahat sila mga talaga, katulad ni Nicole, katulad mo, Luna. Hindi na talaga maganda ang nangyayari sa atin ngayon. Kaya ikaw, Apo, kahit na totomboy-tomboy ka, kailangan mo pa rin mag-ingat. Delikado ang nangyayari ngayon sa mga kababaihan. Kung hindi nyo nakita ang aming anak, ay hindi na ako magtatagal. Sakali mang may alam kayo o nabalitaan tungkol sa anak ko, pakipaabot naman sa amin agad ha. Nang hindi na mag-alala ang asawa ko, hindi na rin siya makatulog mula nang umalis ang aming anak. Ay sige, sana'y walang mangyari sa anak mo. Makauwi sana siya ng ligtas. Sada nga ho, Aling Maria. Sige ho, uuwi muna ako. Sasabihin ko lang sa asawa ko ang nangyari tapos maghahanap uli na naman ako sa anak namin. Nananalakay na naman sila. Sino sila? Ang mga kakaibang nilalang. Nangyari na ito noon. Mukhang mauulit na naman ngayon. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Ang pagkawala ng mga kababaihan ay isang misteryo. Nangyari na rin ito noon. Kung hindi lang sa tulong ng diwata na nagbigay ng mutya ng kalamansi, hindi masusugpo ang mga aswang. 1 dekada lang silang nagpahinga. Ngayon ay nagbabalik na sila. Nakakatakot naman yung sinasabi niyo. Lalo tuloy akong nag-aalala para sa kaibigan ko. Nasaan na kaya si Nicole? Ano na kayang nangyari sa kanya? Panahon na siguro para may mag-alagang muli sa mutya. Hindi ko kayo maintindihan, Lola. Ano bang ibig niyo sabihin? Kailangan mong maging matatag, lalo na sa mga pagkakataong ito. Hindi lang ang pagiging matatag, Lola. Kailangan may gawin tayo para mahanap yung kaibigan ko. Sa loob tayo. May sasabihin ako sa'yo. Ang isang tahimik at masayang nayo ng San Felipe, kung saan naninirahan ang maglolang Maria at Luna, ay magugulo ang buhay dahil sa banta ng panganib sa kanilang lugar. Hindi maiwasang mag-alala ng matanda sa kanyang apo, lalo na't babae rin ang kanyang apo. Hindi mawala sa isip ni Luna ang sinabi ng amang nawawala ng anak, ang tungkol sa pagkawala nito. Habang nakasunod sa kanyang lola, patungo sa loob ng malaking lumang bahay, dumiretso ang maglola sa sala at dito naikwento ni Aling Maria ang sikreto ng mutya ng kalamansi. Noong unang panahon, Luna, ang ating nayon ay hindi pa kilala sa kalamansi.
Ang mga puno rito'y ordinaryo lamang. Ngunit isang gabi na hindi malilimutan ng ating mga ninuno. Sa gabing yun, ang buwan ay kasing liwanag ng nayon. Isang diwata ang dumating, nakasuot ng damit na kumikinang tulad ng mga bituin. Matagal na raw niyang binabantayan ang ating nayon, kaya nakita niya kung papaano ang mga kababaihan dito ay hindi basta-basta sumusuko sa kahirapan at panganib. Lalo na raw noong panahong yun ng malaking tagutom. Ang mga ina at ang mga dalaga ng nayon ay naglalakad ng napakalayo. Tinatawid ang mga bundok at ilog para lang makahanap ng pagkain para sa kanilang pamilya. At sa kanilang paglalakbay, maraming masasamang elementong sumubok na manakot at manakit sa kanila. Ngunit hindi sila sumuko. Sa halip, nagkaisang mga kababaihan. Nagtulungan sila na ipagtanggol ang isa't isa. Ang kanilang tibay ng loob at pagkakaisa ang nakaakit sa diwata. Kaya ng gabing yon, lumapit siya sa pinakamatandang babae ng nayon. Ibinigay niya sa matanda ang isang binhi. Hindi ito ordinaryong binhi, kung hindi isang binhing may taglay na mutya. At sa loob ng 9 na gabi, tutubo ang isang puno. Sa punong ito ay may mga bunga. At isa sa mga bungang ito ay may mutya. Isang perlas na nagbibigay ng proteksyon sa sino mang may dalisay na puso at matibay na kalooban. Sinunod ng matanda ang bili ng diwata. At tulad ng ipinangako, sa 9 na gabi, tumubo ang unang puno ng kalamansi sa ating nayon. Mula sa punong ito, nagmula ang lahat ng kalamansi na nakikita mo ngayon sa ating hatin. Nasaan na po yung mutyang yun ngayon, Lola? Yan ang tanong, hindi ba? Hindi lahat ng mutya ay nakikita ng mata, Luna. Minsan, ang tunay na mutya ay lumalabas lamang kapag may tunay na pangangailangan. Tulad ng mga nawawalang dalaga, pwede po kayang... Nagpatuloy ang kanilang usapan tungkol sa mutya at sa posibleng papel nito sa kasalukuyang sitwasyon. Dahil sa labis na pag-aalala, nagka-interes si Luna sa mutya ng kalamansi. Dahil sa hangarin na makatulong sa mga kababaihang nawawala, lalo ng kaibigan nitong si Nicole. Umabot ng hating gabi ang pagkwento ni Aling Maria tungkol sa mutya ng kalamansi na kinawiwilihan naman ni Luna na pakinggan. Kinaumagahan, maagang pumunta sa bayan si Luna. Nagbabaka sakaling makatulong na maghanap sa kanyang kaibigan. Sa nayo naman ng San Felipe, isang dayuhan ang dumating sa kanila. Aling Maria! Magandang umaga! Magandang umaga, Kaap. Alam mo na ba ang balita sa bayan? Ang anak ni Pablo, 1 linggo na raw na nawawala. Baka naman nagtanan sila ng boyfriend niya. Galing siya sa bayan kahapon. Nag-report na sa mga pulis. Napag-alaman niya na marami palang kababaihan ang nai-report na nawawala. Abay, lahat puro dalaga. Wala pa namang pinapadalang security alert notice ang PNP. O bakit tayo maalarma? Pero eto muna, Aling Maria. May gusto akong ipakilala sa inyo si Mr. James Miller. James, this is Aling Maria. She is the former barangay captain here, our ex-kapitan. She is highly respected in the community and known for her wisdom. This is her beautiful garden. Good morning, Aling Maria. What a remarkable garden do you have here? Thank you, Mr. Miller. So, what brings you here?
I'm researching indigenous healing plant in the region, but these calamansi trees, they're quite extraordinary. I never seen this variety before in any of my research. These trees has been with our family for generation. They were passed down from our ancestors. Fascinating. I've heard whisper about something called mucha, something special connected to these calamansi trees. That's just a legend, Mr. Miller. A kwentong bayan. James, Aling Maria is an expert in the local culture. She tell you everything about the legend here. Ay, teka sandali, Kapitan. Ang mga Pilipino pag pumupunta sa Amerika, nagtatagalog ba sila para sa atin? Ay dapat siyang mag-adjust. Let him try to understand our English. Kahit simpleng salita lang. Nakakaintindi po ako ng Tagalog, Ayun Aling naman pala Maria. Pero hindi lang ho ako mahusay magsalita. Maria, kaya naman pala. Pwede na tayo magtagalog. Ay, mabuti naman kung ganon, Mr. Miller. Kung nakakaintindi ka pala, abay mas madali yon para sa amin. I understand some Tagalog, but I'm not very good at speaking it. Ay, kung ganon, pasensya ka na sa tono ko kanina, Mr. Miller. Pribado lang talaga ang hardin ito. Kaya hindi kami basta nagpapapasok ng kung sino-sino. I completely understand. But if you ever change your mind, I'll be interested in studying this trees further. Maria, baka naman pwede. Kapitan, may mga bagay na hindi dapat ipinapakita sa lahat. Lalo na kung tungkol sa ating kultura at pamilya. May kakaiba sa taong ito. Parang may hinahanap siya na hindi ko gusto. Umalis sina James at Kapitan. Ngunit bago tuluyang makalayo, muling lumingon si James sa Calamansi Grove. Tumitingin si Maria sa direksyong pinanggagalingan ni James. Hawak-hawak ang isang pendant. Hindi niya maipaliwanag ang kabang nararamdaman niya nang makaharap niyang lalaking dayuhan. Lalo na ang pagka-interes nito sa mga tanim ni Aling Maria. Malakas ang conviction nitong may panganib na dalang lalaki sa kanilang lugar. Ay, talaga ho. Pero kwento lang naman yun. Many breakthrough discoveries started as a local legend, Kapitan. Think of possibilities. Your town could be famous for medical breakthrough. Alam niyo, Mr. Miller, pwede naman po sigurong pwede ko kayong matulungan. Oh, I'm very interested to hear. How? Si Luna kasi, madalas pumupunta sa bayan tuwing Sabado. Kasama si Aling Maria sa simbahan. Kung gusto nyo, pwede kayong magsaliksik sa hardin habang wala sila. That would be most helpful. But wouldn't that be an intrusion? Hindi naman po. Para sa ikabubuti naman ng nayon, o di ba? Saka konting research lang naman. Wala namang masisira. You're absolutely right. This is for the greater good of San Felipe. Though perhaps it would be best if this arrangement is stay between us. Oo naman, Mr. Miller. Pero pangako mo ha, hindi kayo mangunguha ng kahit na ano. You have my own word as a scientist. I only take notes and photos. Nothing's more. Tama naman siguro ito. Para sa ikabubuti ng nayon. Yes. Everything is falling into place. May sinasabi kayo? Oh, just saying how grateful I am for your help.
Pwede tayong magkita sa Sabado. Tumango ang kapitan. Hindi namamalayan ang madilim na ngiti ni James. Mas naging intense ang hangarin ni kapitan na makilala ang kanilang nayon, lalo na siyang namumuno sa panahon na yon. Kaya kahit alam niyang hindi papayag si Aling Maria sa layunin ng dayuhan, nagbigay pa rin ito ng assurance sa dayuhan na matutulungan siya ni Aling Maria sa research nito. Samantala, sa gitna ng masikip at maingay na palengke, si Luna may bitbit na basket ng gulay. Nang biglang may humablot sa kanyang shoulder bag. Kanya! Yung bag ko! Magnanakaw! Halangin niyo! Hoy! May magnanakaw! Ay, doon papunta sa Skinita Gown! Stop right there! Ay, ang galing naman ng kanong to. Natalo niya yung magnanakaw. Hoy! Bumalik ka rito, magnanakaw! I believe this is belong to you. Salamat po, Mr. Please call me James Miller. Are you all right? That must have been frightening. Opo. Okay lang po ako. Hindi ko po inaasahan na may mangyayaring ganito sa palengke. The world can be dangerous. Sometimes we need protection or protectors. Nasa palengke rin po pala kayo? Yes. Studying local medical plans. Though I must admit, your calamansi group is the most intriguing specimen I've encountered. Tungkol po pala doon. I understand your grandmother hesitation, but surely you see the value of research, learning the special properties of your group. Pasensya na po Pero dapat po umuwi na ako eh. Naghihintay po kasi sa akin ng lola ko. Of course. But Luna, if you ever want to know more about your group's unique qualities, you know where to find me. May kakaiba talaga sa kanya. Bakit parang alam niya ang tungkol sa mutya? Soon, Luna. Very soon. Everything is going according to the plan. Nagmamadali nang umuwi si Luna matapos maibalik sa kanya ang ninakaw na bag. Hindi niya napansin ang ngiting asong pinakawala ni James Miller habang nakatingin sa kanya na papaalis. Pagdating niya sa kanilang bahay, agad niya namang naikwento sa kanyang lola ang kanyang napansin sa dayuhan. Natagalan ka, Apo. May nangyari po kasi. Anong nangyari? Nahablot po yung bag ko nung magnanakaw, Lola. Pagkatapos, mabuti na lang, nahabol ni Mr. Miller. Kaya ayun, naibalik yung bag ko. Mabuti naman kung ganon. Siya pa talaga ang tumulong sa'yo. Pero Lola, hindi ako nagtitiwala sa kanya. Kahit anong gawin niyang kabutihan, hindi ko maramdaman. Paranoia ang tawag dyan, Apo. Kawala ng tiwala. Ewan ko ba, Lola? Para kasing may kakaiba talaga sa dayuang si James Miller. Kasi kanina po sa palengke, bigla na lang amay ng snacks. Tapos bigla pong lumitaw si James. Tinulungan niya po ako. Pero parang hindi po normal yung nangyari. Masyado ng maraming hindi normal na nangyayari, Luna. Kaya nga, Lola Lalo na nang may sinabi siya tungkol sa kalamansi. Parang alam niya yung tungkol sa mutya, Lola. Pareho tayo ng kutob, Apo. Doon pa man, nung una ko pa lang siyang nakita, iba na ang pakiramdam ko sa kanya.
Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Ramdam kong hindi lang pagiging researcher ang pakay niya dito sa atin. Kung interesado siya sa mutya, delikado ito para sa atin, Luna. Delikado para sa buong nayon. Bakit po? Ang mutya ng kalamansi ay nagbibigay ng proteksyon laban sa masasamang espiritu, sumpa o negatibong enerhiya. Ang may hawak ng mutya ay pinaniniwalaang hindi basta-basta natatalaban ng kulam, ng barang o ang iba pang masasamang mahika. Kung alam niya ang kwento sa mutya, malamang eto na rin ang hinahanap niya. Hindi naman talaga yung mga halamang gamot. Mahirap isiping may lahi rin siya ng aswang, kahit na taga-ibang bansa siya. Paano niya malalaman ang tungkol sa mutya ng kalamansi? Kailangan po nating mahanap ang mutya, Lola, habang maaga pa, bago po may mangyari kay Nicole at sa iba pang nawawala. Malakas ang kutob ko, Apo. May kinalaman siya sa pagkawala ng mga kadalagahan dito sa ating bayan. Kailangang may gawin ako para matulungan ang mga taga rito. Paano po natin makukuha ang mutya ng kalamansi, Lola? Hindi ito basta-basta makukuha ng kung sino man. Maliban na lang kung pahintulutan ng diwata na nangangalaga rito. Ang mutya hindi basta-basta nakukuha. Tanging may malinis na puso at mabuting hangarin ang karapat-dapat dito. Pinipili ito ng kalikasan o ng diwata at kusang ibinibigay sa taong may respeto sa kapwa at sa kalikasan. Dapat kang maging mapagkumbaba, matyaga at handang magsakripisyo. May mga pagsubok na kailangang lampasan. At kung hindi ka itinakda ng tadhana, hindi mo ito makakamit. At higit sa lahat, kailangan mo ng pananampalataya sa sarili mo, sa kalikasan, at sa kapangyarihan na higit pa sa atin. Pero, paano po? Saan natin siya matatagpuan? Ang mutya ng kalamansi ay nasa loob ng kakaibang kalamansi. Mas maliwanag, mabigat, may kakaibang anyo. Madalas daw itong matatagpuan sa mga sagradong lugar, tulad ng gubat, tabi ng ilog, o sa ilalim ng malaking punong kahoy. Malamang, iniisip niya na ang mutya ay nasa ating kalamansi group, Lola. Malamang sa malamang, Apo. Anong gagawin natin ngayon, Lola? Subukan natin ang ritual, Luna. Isang ritual na ginagawa ng mga ninuno natin kapag may banta sa nayon. Pero kailangan ng isang dalisay na puso. Isang taong handang magsakripisyo para sa kapwa. Kung para makatulong sa mga nawawala, Lola, handa akong gawin ng kahit na ano. Kung gayon, maghahanda tayo ngayong gabi sa ilalim ng buwan. Sa gitna ng kalamansian, doon natin gagawin ang ritual. Para sa iyo to, Nicole. Kailangan kong sumugal. At least, may magawa man lang ako para matulungan ka. Kung ito man yung paraan para matulungan kita. Sana okay ka lang sa kinalalagyan mo. Sana buhay ka pa, Nicole. Mula sa malayo, may mga matanga nakatingin sa kanila. Si James nakatago sa likod ng puno. Malapit na. Malapit na. Habang mabilis na itinataboy ng hangin ang mga ulap sa kalaliman ng gabi, ganoon din ang tensyon na nararamdaman ng maglola habang naghahanda sa ritual na kanilang gagawin. Habang abala ang kanyang Lola Maria sa paghahanda, napansin niya ang lalaking si James Miller na umaali-aligid sa kanilang kalamansi. Sa madilim na bahagi ng hardin, tanging ang liwanag ng buwan ang nagbibigay liwanag sa paligid.
habang si Luna ay nagtatago sa likod ng malaking puno ng kalamansi. Ikatlong gabi niya nang pabalik-balik dito Mula dito sa aking kinatatayuan, hindi niya napapansin na nakatingin ako sa kanya. Malalaman ko rin ang sikreto mo, James Miller. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit tuwing sasapit ang ating gabi, doon siya pumupunta sa pinakamatandang puno ng kalamansi. Hinahaplos-haplos niya pa ang mga sanga para siyang may hinahanap. Ngayon naman, kinukuha niya ang mga dahon. Inilalagay sa isang maliit na supot. Hindi lang yun. May dala siyang aparato. Parang scanner. Sinisiyasat niya ang bawat puno. Papalapit siya dito sa punong pinagkukublian ko. May ipinupulong siya. Hindi ko lang maintindihan. Pero parang ibang wika. Teka, ngayon ko lang napansin may kakaiba sa mga mata niya kapag tinitingnan niya ang mga puno. Parang nagniningning. Hindi, parang may apoy. Teka, parang kagaya nung tuwing nagtatagpo ang mga mata namin ni Nicole noon. Ganun din ang nakikita ko. Anong kaugnayan niya kay Nicole? Bakit walang sinasabi si Nicole sa akin noon? Teka, ano yun? May kumikislap sa kamay niya. Parang bato. Parang may humihila sa bato papunta sa direksyon ng... Hindi maaari. Papunta ito sa direksyon kung saan huling nakita si Nicole. Aalis na siya. Pero, bakit may mga ngiti sa labi niya? Kailangan kong sabihin kay Lola ang lahat ng ito. Sigurado na ako, may kinalaman siya sa pagkawala ng mga dalaga. At ang mutya, baka ito ang tunay niyang hinahanap. Hindi makapaniwala si Luna sa kanyang mga natuklasan. Pakiramdam niya, mapapadali ang paghahanap kung nasaan ang mga babaeng nawawala at kung ano talaga ang pakay ni Mr. Miller sa kanilang lugar. Mula sa kanyang kinatatayuan, nagmamadali siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay upang ikwentong natuklasan tungkol kay James sa kanyang Lola Maria. Lola, nakita ko po si James dun sa Calamansi Group. Anong ginagawa niya doon? 3 gabi na po siyang pumupunta ron. Binabantayan ko po siya. May hinahanap siya, Lola. Anong nakita mo, Apo? May dala siyang aparato. Scanner yata yun. Tapos, sinisiyasat niya ang bawat puno. Kinukuha niya yung mga dahon, tapos inilalagay sa supot. Para siyang nag-iipon. Trespassing ang ginagawa niya. Lola, pero palalampasin natin. Makuha lang natin ang tunay niyang pakay. Basta alam nating may kakaiba sa kanya. Kailangan nating matiyak kung ang mutya pa rin ang pakay niya. Opo, Lola. May nakita rin po akong bato sa kamay niya. Kumikinang po. At parang may humihila dito papunta po sa direksyon po kung saan huling nakita si Nicole. Kaya pala. Ano po, Lola? Luna, Apo. Hindi ordinaryong dayuhan si James Miller. Noong unang kita ko pa lang sa kanya, naramdaman ko na. Sino ba talaga siya, Lola? May mga nilalang, mga engkanto na nagnanais ng kapangyarihan ng mutya. Noon pa man, pinapahanap na nila ito. Pero hindi nila ito makuha dahil ang mutya ay para lamang sa mga dalisay na kalooban. Hindi kaya, Lola? Oo, yun din ang naiisip ko. Maaaring si James ay isa sa kanila at ang mga nawawalang dalaga, ginagamit niya siguro para mahanap ang mutya
Kaya lamang sa isang banda, dayuhan siya. Panigurado akong hindi siya kasamahan ng mga itim na nilalang noon noong unang panahon. Pero sa mga ikinikilos niya, walang pinagkaiba sa mga naunang nagka-interes sa mutya. Isa pa, Lola. Pareho ang mga mata nila ni Nicole. May apoy. May kakaibang ningning. Wala na tayong panahon, Apo. Kailangan nating gawin ang ritual ngayong gabi bago pa mahuli ang lahat. Sabihin niyo lang po kung anong gagawin ko, Lola. Makinig kang mabuti, Luna. Ang ritual na ito, ginagawa ng ating mga ninuno para tawagin ang diwata. Pero may kapalit ito. Kahit na ano, Lola, gagawin ko. Para sa mga nawawalang dalaga. Para kay Nicole. Magsisimula tayo sa pagsikat ng buwan. Tandaan mo, Luna, kapag nagsimula na tayo, wala nang atrasan. Kung ipagkaloob sa'yo ng diwata ang mutya, isaalang-alang mong mabibigat na responsibilidad na papasanin mo sa iyong balikat. Sa loob ng kalamansian, sa likod ng malaking bahay, isinagawa ng maglolang Maria at Luna ang kanilang ritual. Sa ilalim ng pinakamatandang puno ng kalamansi, maingat nilang inilatag ang bilao ng may alay na prutas, bulaklak, kandila at isang maliit na mangkok ng gatas. Tahimik na nagdasal si Maria habang si Luna, nakaluhod sa tabi niya, ay nagmasid at sumunod sa ginagawa ng kanyang lola. Ang simoy ng hangin ay biglang naging malamig. At ang mga dahon ng kalamansi ay bahagyang gumalaw sa kabila ng katahimikan ng gabi. Ilang oras silang naghintay, ngunit walang kakaibang nangyari. Unti-unting nanlamig ang gatas sa mangkok at ang kandila ay patuloy na natutunaw hanggang sa tuluyan ng namatay ang mga ningas nito. Napabuntong hiningang maglola habang si Luna ay halatang nanghihina dahil sa antok. Tahimik nilang itinapon ng mga alay at bumalik sa loob ng bahay. Pagdating ng kanilang silid, mabilis silang nakatulog, hatid ng malamig na simoy ng hangin na dumadaan sa bintana. Sa kalaliman ng gabi, ikatlong ganting o tinatawag na third watch. Sa pagitan ng alas 12 ng hating gabi hanggang alas 3 ng madaling araw, nangyaring isang bagay na hindi inaasahan ni Luna sa kalaliman ng kanyang antok. Luna! Luna! May tumatawag. Isang tinig. Napakaganda. Luna! Hindi ko mapigilan ng mga pako. Para akong hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Teka, bakit pupunta ako sa kalamansian? Hindi ko kontrolado ang aking katawan. Pero, hindi naman ako natatakot. May kakaiba. May kapayapaan. Ang kalamansian. Iba ang itsura ngayong gabi. Parang bawat dahon may sariling liwanag. At doon, sa gitna, may isang punong naiiba sa lahat. Napakaliwanag. Parang binubuhay ng sariling nitong ilaw. Luna, anak ng San Felipe, narinig ko ang iyong tawag. Hindi ako makagalaw, pero ramdam kong naiintindihan niya ako. Ang ritual na ginawa ninyo ng iyong lola, pinagtibay nito ang inyong determinasyon, ang inyong pusong dalisay. Totoo ba itong nakikita ko?
Isang napakagandang diwata. May hawak ng isang makintab na bagay. Halika, lumapit ka. Tingnan mo, Luna. Ito ang mutya. Nagniningning ito dahil sa'yo. Dahil sa layunin mo. Ang mutya, parang buhay. Parang may sariling tibok. Tanggapin mo ito, Luna. Ngunit tandaan mo, kasama nito ang malaking responsibilidad. Hindi magiging madali ang darating na pagsubok. Kailangan mong magpakatatag. Hindi lamang para sa iyong kaibigan, kung hindi para sa lahat ng kababaihan ng San Felipe. Ramdam ko ang kapangyarihan ng mutya. Tumadaloy sa aking mga ugat. Gamitin mo ang mutya ng karunungan, Luna. May mga puwersa, tulad ng mga tao, na gagawin ng lahat para makuha ito. Pero tandaan mo, ang tunay na lakas ng mutya ay nasa puso ng gumagamit nito. Unti-unting nawawala ang liwanag. Naririto lang ako, Luna. Sa tuwing kailangan mo ko, sa bawat ihip ng hangin, sa bawat patak ng hamog, at sa bawat bunga ng kalamansi. Teka, sandali! Unti-unti siyang nawawala. Pangako ko sa inyo, Diwata. Pangako ko kay Nicole. Pangako ko sa San Felipe. Hindi ako susuko. Hindi ako matatakot. Hindi. Luna apo, kising. Lola? Anong oras na po? Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Bakit ka natulog sa gitna ng kalamansian natin? Lola, may nangyari kagabi. Ang diwata, binigyan niya ako ng mutya. Luna apo, huli na ang lahat. Hindi, Lola. Totoo ang lahat. Tingnan niyo ito, oh. Ito ang... Nasaan ang mutya sa liig ko? Kita ko kung paano ibinigay sa akin ng diwata ang mutya. Nananaginip ka lang, apo. Ang totoo, nilusob tayo kagabi. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? May mga armadong lalaki, mga nakabonet. Wala akong nagawa. Nakataas ang mga baril nila. Hindi. Lola, hindi totoo yan. Ang mutya, nasa akin. Ibinigay sa akin ng diwata kagabi. Kumising ka, apo. Nananaginip ka lang. Wala na. Wala na ang kalamansian natin na posibleng kinaroroonan ng mutya. Hindi po. Lola, pakinggan niyo ako. May kapangyarihan ng mutya. Sinabi sa akin ng diwata kung paano ito gamitin laban sa mga aswang. Luna, tama na. Wala na ang pag-asa natin sa mutya. Ninakaw na nila kasama ang puno ng mga kalamansi. Nasisiguro kong nandoon ang mutya ng kalamansi. Hindi po pwede. Lahat ng puno wala na. Wasak na ang hardin natin at ang kakaibang puno ng kalamansi. Putol na. Luna, apo, kayo naniniwala ka na sa akin. Panaginip lang ang nangyari sa'yo. Ang pagpapakita sa'yo ng diwata. Tama nga po kayo, Lola. Panaginip lang pala talaga ang lahat. Walang diwata, walang mutya, wala nang ating hardin. 30 taon na akong nangangalaga sa lugar na ito, apo. Pero ngayon, tila nawalan na ito ng buhay. Sino po kayang may gawa nun? May kutob ako. Ang dayuhan na yon ang may gawa nito. Kaya lang wala tayong katibayan na siya nga ang may gawa. Kahit pa sabihing nagpakita siya ng interes sa puno ng kalamansi. Pero wala pa rin tayong katibayan.
Nakabonet ang mga armadong lalaki. Kaya hindi ko rin sila nakilala. Paano nila nagawa to, Lola? Hindi man lang nila inaisip na may mga taong nagpapahalaga sa lugar na to. Sa mga katulad nila, Luna, ang mga puno ay puno lang. Hindi nila nauunawaan ang halaga ng mga ito sa ating buhay. Tama po kayo, Lola. Panaginip lang talaga ang lahat. Sige na, Apo. Pumasok ka na rin sa loob maya-maya. Maghahanda na ako ng almusal. Ang akala ko talaga, totoo ang lahat. Pero bakit habang kausap ko ang diwata, ramdam ko ang mga nangyayari? Ang lakas ng hangin, ang mga daong nalalaglag. Tapos, panaginip lang pala ang lahat. Ha? Ano yun? May kumikislap na liwanag. Tumatama sa mata ko. Ano to? Isang kakaibang kalamansi na kumikintab? Luna! Halika na rito, Apo! Opo, Lola! Papasok na po! Mabilis na isinilid sa bulsa ni Luna ang kalamansi. Tumakbo papasok ng bahay, bagamat sinira ng mga hindi nakikilalang lalaki ang kanilang kalamansi group. Pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Luna. Lalo pat sariwa pa sa kanyang isipan ang sinabi ng diwata. Kung paano mapapaningas ang agimat ng mutya ng kalamansi. Hindi niya rin makalimutan ang sinabi ng kanyang lola tungkol sa tunay na kapangyarihan ng mutya. Wala sa mutya talaga kung hindi sa pusong dalisay na may hangaring tumulong. Kaya nabigo man siya sa mutya ay hindi pa rin siya susuko na hindi mahanap ang kaibigan at mailigtas sa mga taong kumuha rito. Samantala, kinahapunan, dumating ang tatay ni Nicole upang ibalita na isa na namang dalaga ang nawawala mula sa isang barangay ng kanilang bayan. Aling Maria! Aling Maria! Oh, bakit? May balita ka ba tungkol kay Nicole? Wala pa rin po. Pero may natuklasan ako sa kabilang barangay. Anong natuklasan mo? Kanina habang naghahanap ako, napadaan ako sa Doña Clara. May nakausap ako mag-asawa. Nawawala din yung kanilang anak at dalaga rin. Kailan nawala? Kagabi pa daw. Si Rosa, kaedad labang ni Nicole at estudyante rin. Alam niyo ba ang kakaiba? Ano yun? Bago siya nawala, may nakakita raw sa kanyang kasamang isang puting lalaki tulad nung huling nakasama ni Nicole. James Miller. Aling Maria, ano bang nangyayari? Bakit puro dalaga ang nawawala? Bakit parang may sistema ang lahat ng pagkakawala? Huwag kang mangamba. Hanggat hindi nakikita ng mga pulis ang katawan ng mga nawawalang kadalagahan, huwag kang mawawala ng pag-asa. Manalangin kang huwag pababayaan ng Diyos ang anak ko. Tandaan mo, ang tao habang nabubuhay, lahat ay may pag-asa. Oo, umaasa pa rin akong buhay pa rin ang anak namin. Kahit ilang linggo na ang nakararaan, wala pa ring bakas ng anak ko. Tapos ngayon, may isa na namang pamilyang mawawala ng anak. Magtiwala ka. May mga bagay na hindi natin maintindihan, pero may puwersa ring tumutulong sa atin. Sana nga ho, Aling Maria. Hindi ko kasi alam ang gagawin ko. Pati ang asawa ko nagkakasakit na dahil sa labis na pag-aalala. Pangako ko, tutulong ako. Gagamitin ko ang impluwensya ko. Noong ABC President pa ako ng mga barangay kapitan ng bayan, hihingi ako ng tulong sa kanila. Baka may balita sila kung nasaan si Nicole. Salamat po, Aling Maria. Kahit hindi na kayo ang kapitan sa ating nayon, gusto pa rin ang pagtulong mo sa amin. Lumapit ka na ba kay kapitan? Oo, pero parang baliwala lang sa kanya.
Nakakasakit nga ng kalooban. Kasi iniisip niya na malandi ang anak ko. Baka nagtanan lang daw. Pero hindi ganon ang pagkakakilala namin sa anak namin. Naniniwala ako sa'yo. Gagawa ako ng paraan para matulungan kang mahanap ang anak mo. Sige ho, babalik ako sa paghahanap. Baka may makita ng baka sa mga pulis. Kung may matuklasan kayo, Aling Maria, kahit ano man ho, pakitawagan lang ako ha. Hindi na makakain ng asawa ko, hindi na rin makatulog. Oo, ipinapangako ko. Malapit na. Kailangan ng kumilos ni Luna bago pa may sumunod na biktima. Walang silbi. Walang kwentang kapitan. Nakatayo lang sa opisina. Nagpapaganda ng pangalan. Habang nawawala ang mga kadalagahan ng San Felipe. Kung noon pa lang ay nakinig na sila sa akin. Kung hindi lang dahil sa perang ipinamumudmod noong eleksyon. Ay, ganyan talaga. Sa halip na piliin ang may kakayahan, pinili nilang may pera. Tingnan mo ngayon, nakaupo ka lang dyan. Panay ang depensa sa mga dayuhang yon. Harap-harapan ang nawawalang mga kababaihan, pero wala pa rin ginagawa. Hindi na ako maghihintay. Kung ayaw mong kumilos, ako mismo ang kikilos. Patutunayan ko sa mga tao na nagkamali sila ng desisyon. Ang akala nila'y wala akong magagawa dahil wala na ako sa posisyon. Pero ang hindi nila alam, may mga bagay akong alam na hindi nila maiintindihan. May paraan ako para mahuli ang mga kumukuha sa mga kababaihan. May paraan para mapatunayan kung sino talaga si James Miller at kung bakit siya naririto. Luna, ikaw ang pag-asa natin ngayon at ang mutya, ang kapangyarihan nito. Ito ang magbubunyag sa lahat. At ako ang magtuturo sa iyo kung paano gamitin ito ng tama. At sa mga nagbabalak ng masama sa atin ngayon, maghintay kayo. Hindi kayo makalulusot. Hindi ako titigil hanggat hindi napaparusahan ng inyong mga ginawa. Sa isipan ni Aling Maria, nabuo ang isang plano ng pag-iimbestiga sa nakausap ni Nicole. Sa mga hindi nakakakilala kay Aling Maria na ex-kapitan ng San Felipe, magaling ito sa pag-iimbestiga ng mga kaso noong siya pang nakaupo bilang kapitan ng barangay. Kaya ginamit niyang kanyang kakayahan para magsimulang magtanong para malocate kung nasaan si Nicole. Sa tabi ng basketball court, isang hapon. May binatilyong nag-iisa, si Anton. Nakaupo ito sa bench at lumapit si Aling Maria. Ikaw si Anton, hindi ba? Opo, ako nga po. Pwede ba tayong mag-usap? Aling Maria? Bakit po? Tungkol kay Nicole. Ikaw ang huling nakakita sa kanya, hindi ba? Hindi po. Hindi ko po alam. Anton, alam kong natatakot ka, pero kailangan kong malaman ang totoo. Kasama sila ni James Miller noon, hindi ba? Opo. Pero Pero ano? natatakot po akong magsalita. Bakit ka natatakot? Binagbantaan niya po kasi ang buhay ko eh. Hindi ka niya masasaktan. Iingatan kita. Sabihin mo sa akin ang nakita mo. Noon pong gabing iyon, nakita ko po sila ni Nicole sa may gubat. Anong oras yun? Mga 6:00 ng gabi po. Pauwi na sana ako galing sa basketball. Tapos, nakita ko sila. Anong ginagawa nila? May kakaiba po kay Sir James noon. Parang iba ang mga mata niya.
ibang mga mata. Papadong Parang may apoy po. Tapos, may binubulong siya kay Nicole. Hindi ko maintindihan. Parang ibang wika. at si Nicole. Anong ginagawa niya? Parang wala po sa sarili. Parang na-hypnotize. Tapos, Sabihin mo, kailangan kong malaman. may kinuha po si Sir James sa bulsa niya. Parang bato. Kumikinang po. Tapos, inilapit niya kay Nicole. Pagkatapos nun, parang nawala sa sarili si Nicole. Sumunod na lang siya kay Sir James papunta sa gubat. At hindi mo sinundan? Gusto ko po sana. Pero bigla po siyang lumingon sa akin. Nakita niya ako. Tapos sinabi niya, kung magsasalita raw ako, isusunod niya daw ang pamilya ko. Tama na. Salamat sa pagsabi sa akin. Aling Maria, patawad po. Dapat sinabi ko na ito noon pa. Hindi mo kasalanan. Pero ngayon, alam ko na kung anong dapat gawin. Po? May mga bagay na dapat mong malaman tungkol kay James Miller. Pero hindi pa ngayon. Maghintay ka lang. May magbabago sa lahat. Mag-iingat ka, Anton. Huwag kang lalabas ng gabi. At kung makita mo ulit si James, tumakbo ka. Tumakbo ka ng mabilis. At saka mo gamitin ito. Ano po ito? Pangontra sa mga taong masasama ang loob. Masasamang elemento ng mundong ito. Lalo na sa mga aswang. Kaya huwag mong iwawala yan. Tumango si Anton. Nanginginig pa rin. Habang naglalakad palayo si Aling Maria, kita ang determinasyon sa mukha nito. Sunod nitong pupuntahan ay ang pamilya ni Nicole. Nagmamadaling tinungo ni Aling Maria ang bahay ni na Nicole. Hapon noon, nakaupo si Aling Maria at ang ama ni Nicole sa sala. Pablo, may natuklasan ako. May nakakita kay Nicole kasama si James Miller. Si James Miller po. Paano? Wala naman siya rito noong nawala si Nicole. Yon ang kakaiba. May nakakita sa kanilang nag-uusap noong bagong dating pa lang siya. Aling Maria, may dapat siguro akong sabihin sa inyo. Ano yon, Pablo? Si Nicole ho kasi, kilala na pala niya si James Miller. Bago pa man ito dumating dito, nagkakilala na sila sa Messenger. Ano? Sa chat ho, sa online, naging magkaibigan daw sila habang nasa ibang bansa pa si James. Ibig sabihin, si Nicole ang dahilan kung bakit nagpunta si James Miller sa atin. Yun na nga ho, pero may kutob ako na hindi lang siya ang nagbigay ng informasyon, kaya nainganyo si James Miller na pumunta rito. At ngayon mo lang ito sinabi sa akin. Hindi ko po alam na mahalaga kasi nga po nawala si Nicole bago dumating dito si James. Paano naman po namin siya pagdududahan? Gaano katagal na silang magkakilala? Mga 3 buwan na po siguro bago mawala si Nicole. Madalas silang nag-uusap sa chat. Minsan naririnig ko siyang nakikipag-video call. Hindi man lang kayo nag-alala, Pablo. Hindi man lang kayo nagtaka kung bakit biglang interesado ang isang dayuhan sa inyong anak. Magaling po kasi siyang makiusap. Sabi niya researcher daw siya. Interesado sa mga local culture natin. Si Nicole, masaya siyang may nakakausap na galing sa ibang bansa. At pagkatapos, Pablo, Isang araw sinabi ni Nicole na pupunta raw dito si James para mag-research. Excited pa nga siya. Kung alam ko lang. at noong dumating siya, nakita mo bang nag-usap sila? Hindi, pero may nakakita raw.
doon sa may palengke. Pagkatapos doon, hindi na namin siya nakita, hindi na siya umuwi. Pablo, hindi ba ninyo nakikita? Plinano niya ito bago pa siya dumating. Alam niya na ang target niya. Pero bakit? Ano ang pake niya kay Nicole at sa iba pang mga babaeng nawawala? May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng normal na pag-iisip, Pablo. Pero iisa lang ang sigurado. Ano yun? Si James Miller. Hindi siya sa kung sinong akala natin. At ang ating mga anak, ang inyong mga anak, hindi lang basta nawawala. May kumukuha sa kanila para sa isang layuning mas masama pa sa ating inaakala. Aling Maria, ano bang ibig niyong sabihin? Pablo, kailangan nating umaksyon bago pa may sumunod na biktima. Kailangan nating tutukan si James Miller. May kinalaman siya sa pagkawala ng anak mo. Yun ang dapat nating malaman at makuna ng ebidensya. Kung anong ginawa niya sa mga babae. Anong kaugnayan nito sa pagiging researcher niya? Kailangang i-report natin ito sa mga pulis. Sige ho, ako na gagawa niyan. Mag-iingat kayo, Pablo. Kung makita niyo si James, huwag kayong magpapakita na may alam kayo. Delikado siya. Mas delikado pa sa inaakala natin. Muling nabuhayan ng pag-asa ang pamilya ni Nicole na mahahanap pa ang kanilang anak. Palaisipan sa kanila kung anong ginawa ni James Miller sa kanilang anak. Bakit bigla na lamang itong nawala ng parang bula? Sa kabilang dako naman, sa isang abandonadong bodega sa gilid ng gubat, gabi, maraming nakakalat na mga bunga ng kalamansi sa sahig. Si James, galit na galit at naglalakad pabalik-balik. Kailangan ko mahanap iyon bago magkabilugan ng buwan. Kung hindi, mawawala ng saysay ang lahat ng sakripisyo ko't pagpapanggap. Sino yan? Lumabas ka! Wala. Hindi maaari ito. Hindi maaari. Dapat sa kalamansi na ito pinipiga. 7 dalaga ng dinala natin. 7 tagapag-alaga ng kalamansi. Pero wala pa rin ang mutya. Hindi maaari. Alam kong nandito yon. Nararamdaman ko ang kapangyarihan nito. Hindi ako maaari magkamali. Mauubos ang mga bungang ito. Mauubos ang ating oras. Hindi maaaring mabigo ako. Hindi ngayon. Hindi nyo ba nauunawaan? Kapag hindi natin nahanap ang mutya, mawawala ng saysay ang lahat. Ang mga sakripisyo, ang mga ritual, lahat ng aking pinaggandaan sa loob ng napakaraming taon. Kayo mga munting tagapag-alaga, may isa ba sa inyo nakakaalam? May isa ba sa inyo? Sa inyong pamilya na may hawak ng mutya? Magsalita kayo! James? Kailangan ko mahanap yun bago magkabilugan ng buwan. Kung hindi, mawawala ng saysay ang lahat ng pagsasakripisyo. Sino yan? Ako lang po, Sir James. Pero, Sir, di ko po alam na ganyan kayo kagaling mag-Tagalog. Bakit? May problema ba? Wala naman po. Pero, kararating nyo lang dito sa Pilipinas. Tapos parang lumaki na kayo rito sa pagsasalita ninyo. May mga bagay na hindi mo kailangan maintindihan. Pero sir, kahit mga salitang hindi na ginagamit, alam na alam ninyo yung mga matatandang salita. May problema ka ba doon? Ha? Hindi po. Nagtataka lang po.
Kung gusto mong manatiling buhay, kalimutan mo ang nakita at narinig mo rito. Naiintindihan mo ba ako? Opo, sir. Walang makakapigil sa akin. Mahanap ko ang mutya na yon. Kahit pa kailangan kong kunin ang bawat dalaga sa San Felipe. Hindi normal to. Parang ibang nilalang. Umalis ka na! Mabilis na tumakbo palabas ang lalaki. Naiwan si James na nanggagalaiti pa rin sa galit. Wala ring kaalam-alam ang lalaki sa tunay na hangarin ng kanyang amo. Sa kabilang dako naman, muli na namang dinalaw sa panaginip si Luna ng diwatang nagkaloob sa kanya ng mutya ng kalamansi. Luna! Luna! Diwata? Kayo po ba yan? Panaginip na naman po ba ito? Ang mutya, nasa pangangalaga mo na. Hindi po. Wala po akong hawak na mutya. Panaginip lang po yung nung isang gabi. Ang kalamansi ay kumikintab ng masikate ng araw. Hindi mo ba natatandaan? Ang kalamansi na nakita ko sa hardin. Yun po ba? Oo, Luna. Yun ang mutya. Kaya totoong lahat. Ang pagkikita natin noong gabing yun. Nang matagpo ang kanilang natutulog sa gitna ng kalamansian, sinadya kong gano'n ang mangyari para maingatan ka at ang mutya ng kalamansi. Sinadya niyo pong mangyari yun? Para pag-ingatan ng mutya. Ikaw na ang bagong tagapangalaga nito, Luna. Gamitin mo ito para ipagtanggol ang mga naaapi, para puksain ang mga alagad ng dilim. Sino po mga alagad ng dilim? Sino po, mahal na diwata? Diwata, hintay! Sino sila? Sino ang dapat kong paghandaan? Diwata! Bakit niyo naman ako iniwan? Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Panaginip. Panaginip na naman. Ang kalamansi, dapat kong tingnan kung totoo nga. Hihiwain ko ng dahan-dahan ng kalamansi. Bagamat panaginip, pero ramdam ko naman na parang totoong diwatang nakausap ko. Tumutugma siya sa description ni Lola tungkol sa diwatang ikinikwento niya sa akin noon. Eto yung kutsilyo. Hihiwain ko ang kalamansi. May kumikislap na asul na liwanag mula sa loob ng kalamansi. Isang pendant na kulay asul. Lumulutang at nagliliwanag. Totoo nga. Totoo nga ang lahat. Nasa akin ang mutya. Nararamdaman ko ang init nito sa aking mga palad habang hawak ko ito. Hindi na ako mag-aalinlangan. Gagamitin ko ang kapangyarihang ito para sa mga nawawalang dalaga. Para sa San Felipe. Isusuot ko ito. Maraming salamat, mahal na diwata, sa pagtitiwala. Hindi ko kayo pipikuin. Sa puntong yun, wala nang pag-aalinlangan sa puso at isip ni Luna. Alam niyang hindi siya nananaginip. Tunay na nakausap niyang diwata at nasa kanya na ang mutya ng kalamansi. Kaya lalong lumakas ang kanyang kumpiyansa na matutulungan niya ang kaibigan niyang si Nicole kung saan man ito naroon. Sa kabilang dako naman, sa abandonadong bodega, gabi, galit na pumasok ang kapitan at hinahanap si James Miller. James! James Miller! Nasaan ka? Lumabas ka! James! Bakit ka sumisigaw, Kapitan? Ha?
Paanong ganyan ka na magsalita ng Tagalog? May problema ba? Hindi. Nandito ako para sa bayad. Sinisigil ako ng mga taong binayaran ko para makuha ang puno ni Aling Maria na kalamansi. Kalahati pa lang ang naibibigay ko sa kanila. Bayad? Wala kang makukuhang bayad sa akin. Ano? Pero ang pinangako mo! Pinangako na babayaran kita kapag nakuha ko ang hinahanap ko. Pero wala. Wala dun sa puno na yun ang hinahanap ko. Ano bang hinahanap mo sa puno ni Maria? Alam mo ba kung gaano katagal kong plinano ito? Ilang dekada ako naghintay, nagmasid, para makuha lamang yon. Teka sandali. Dekada? Pero mukha ka palang 30. May mga bagay na hindi mo naiintindihan, Kapitan. Mga bagay na mas matanda pa sa iyong ninuno. Teka sandali. Sino ka bang talaga? Ano klaseng panililang ito ginawa mo sa akin? Paniwalang-paniwala pa naman ako. Napasisikatin mo ang lugar namin sa research mo dahil ang sabi mo, makikilala kami sa ibang bansa. Malaking kasikatan ito sa akin, sa aking susunod na kandidatura. Pero lahat ng palalang yun kasinungalingan. At ngayon ipapahiya mo ko sa mga taong inutusan ko. O ano na lang sasabihin ng buong barangay kapag nalaman nilang ako ang nag-utos sa kanila na putulin ang puno ng kalamansi ni Maria. Sino ka bang talaga? Ngayon mo tinatanong yan. Ngayon lang, matapos mong ipagkanulo ang mga kababayan mo dahil lang sa silaw sa pera at katanyagan. Hindi ko alam na may masama kang balak. Akala ko talaga researcher ka. At apam ka talaga. Pero hindi pala. Scammer ka. Napakadali mong lukuhin. Mga taong sakim, isang pangako lang ng pera, ibebenta mo na ang pamana ng iyong nayon. Ewan ko ba kung bakit ako naniwala sa'yo? Ano ba talagang hinahanap mo sa baryo namin? Magpakilala ka kung sino ka talaga. Dahil kung hindi, ako mismo magpapakulong sa'yo. Sa akala mo ba paniniwalaan ka ng mga tao? Sa ginawa mong ito, kahiya-hiya ka sa mga tao. Isang kapitan na nagbayad ng tao para putulin ang kalamansi ng dating kapitan ng barangay na ito. Anong isasagot mo kapag tinanong ka kung anong motibo mo? Hayop ka? Demonyo ka? Bakit ngayon ko lang ito nakita? Ang kaitiman ng buldibo! Sino kang animal ka? Gusto mong malaman kung sino talaga ako, Kapitan? Hindi maaari. Sandali. Ikaw nga. Totoo ang mga paratang. Ikaw ang dahilan ng pagkawala ng mga kababaihan. Saan mo dinala ang mga kadalagahan? Anong ginawa mo sa kanila? Nag-aalala ka na ba sa kanila ngayong, Kapitan? Ngayong huli na ang lahat? Walang hiya ka? Hindi ko alam kung bakit ako nagpaloko sa'yo. Kung bakit hindi ko pinakinggan si Maria sa mga paratang sa iyo. Si Aling Maria, alam mo ba kung bakit siya nakakaramdam ng masama tungkol sa akin? Dahil may alam siya. May alam siyang hindi mo maintindihan. Gusto mong malaman kung anong ginawa ko sa kanila, Kapitan? Gusto mo makita kung saan ko sila dinala? Oh! Ipakita mo! Para maibalita ko sa buong San Felipe kung anong klaseng halimaw ka. Nagsisisi na ako kung bakit nakinig ako sa iyo. Kung bakit ko pinaniwalaan ang mga pangako mong pera at katanyagan. Pero hindi pa huli ang lahat. Pagbabayaran mo ang ginawa mo! Pagbabayaran mo! Kapitan, nakalimutan mo na bang ikaw ang tumulong sa akin? Ikaw ang nagbigay sa akin ng daan para makarating ako rito. Tama!
Sasabihin ko ang lahat. Sasabihin ko ang lahat ng nalalaman ko sa'yo! Hindi ka na makapagsasalita ng kahit na ano dahil magiging kasama ka nila. Sumigaw ang kapitan, pero walang nakarinig. Sa labas ng bodega, tahimik ang gabi. Tanging mahihinang tunog ng hangin ang umiihip ang maririnig. Tila natulala si kapitan matapos makita ang tunay na itsura ni James Miller. Natagpuan na lamang si kapitan ng kanyang mga tanod malapit sa gubat na hindi na makausap ng maayos. Samantala, nalaman na rin ni Aling Maria ang tunay na nagpabunot ng mga puno ng kalamansi niya. Kaya sinugod nito si kapitan. Sa tanggapan ng kapitan, umaga, nakaupo ito sa kanyang silya, nakatitig sa kawalan. Nang pumasok sina Aling Maria at Luna. Kapitan! Kailangan nating mag-usap! Ano yun? Anong nangyayari sa'yo? Wala. Wala. Aba, ngayon ka pa mawawala ng sasabihin. Nabalitaan ko na ikaw ang nag-utos na sirain ang aking hardin. Ikaw ang nagpaputol ng mga puno ng aking kalamansi. Ay bakit mo ginawa yon? Ha? Utos ba yun ni James Miller? Lola, parang may kakaiba sa kanya. Daturingan kang kapitan. Wala kang ginawa para protektahan ang mga kababaryo mo. Sa halip, ipinagkanulo mo pa kami. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ano bang galit mo sa akin at sa mga kalamansi ko? Alam mo bang pwede kitang kasuhan ng trespassing? Destruction of private property. Criminal conspiracy. Wag niyo akong... Lola, tingnan niyo. Parang may nangyari masama sa kanya. Anong nakita mo? Anong ginawa niya sa'yo? Mga bata. Mga bata niya apoy. Hindi siya tao. Nakita mo ang tunay niyang anyo. Patawad. Hindi ko alam, Maria. Hindi ko Lola, alam. tama na. Hindi niya na kaya. Tama ka, Luna. Halika na. Tignan mo ang ginawa mo sa sarili mo. Ang presyo ng kasakiman. Maria, mag-ingat ka. Hindi normal ang nilalang na yon. May natutunan na siguro siya. Pero huli na. Makikita ng buong taga-baryo kung gaano siya kasakim sa pera. Makikita rin ng mga bumoto sa kanyang pagkakamali nila. Tara na, puntahan natin ang James Miller na yan sa tinutuluyan niya bago pa maging huli ang lahat. Iniwan ng maglolang kapitan sa opisina nito sa ganoong kalagayan na hindi makausap ng matino. Hindi pa rin napansin ng ibang tanod at ng ilang opisyal ng barangay ang tunay na kalagayan ng kapitan. Pero sa maglola, malinaw sa kanila na may ginawa ang dayuhang aswang sa kapitan nila. Maya-maya pa, narating na nila ang dating tinutuluyan ni James Miller. Lola, tingnan niyo to. Walang gamit. Walang kahit anong... Huwag kang maingay, Luna. Hindi natin alam kung may nakabantay dito. Pasensya na po. Pero parang nagmamadali siyang umalis. May mga papel pa pong nagkalat sa sahig. Huwag mong hawakan ng kahit na ano. Sandali po, Lola. May litrato po sa ilalim ng mesa. Ano yan? Hindi po ako makapaniwala. Si Nicole po ito. Kasama sa James Miller. Akin na. May nakasulat po sa likod. 3 months before San Felipe.
Pinagplanuhan niya ito. Lahat ng ito, pinaghandaan niya. Lola, may iba pa pong mga messages. Si Nicole po at si James. Matagal na po silang magkakilala. Kaya ganoon na lang ang tiwala sa kanya ng pamilya ni Nicole. Matagal na silang nililinlang nito. Pero Lola, bakit bigla na lang siyang umalis? Saan kaya siya pumunta? Hindi siya umalis dahil takot siya sa atin. Kung hindi may plano siya. Paano niyo po nalaman? Nararamdaman ko. May kakaiba sa hangin dito. May bakas ng... Po? Duda, hindi ka ba nilalamig? Opo, at ang mutya ko, parang mas mainit sa liig ko ngayon. Tama na, lumabas na tayo. Hindi tayo dapat na magtagal dito. Sandali lang po, Lola. Dapat nating kunin yung mga chat. Hindi. Mabuti nang makita lang natin. Delikado kung may dadalhin pa tayo. Pero Lola, ebidensya po yun. Luna, pakinggan mo ko. Si James Miller, hindi siya normal na tao. Kung may dadalhin tayo mula rito, baka may sumunod sa atin. Ganun po ba siya katalino? Hindi lang talino ang pinag-uusapan natin dito. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng normal na pag-iisip. Tulad po ng mutya. Oo, at tulad ng tunay na pagkatao ng James Miller na yan. Lola, natatakot po ako. Dapat lang, Luna. Dapat lang. Pero huwag kang mag-alala. May mutya ka. At hanggat nasa iyo yan, may pag-asa tayo. Pero, nasa na kaya siya ngayon? Malapit lang yan. Naghihintay at nagmamatsyag. At tayo, kailangan na rin nating maghanda. Sa kabilang dako naman, sa loob ng sasakyan, kasama ni James Miller ang isa na namang babae na kanyang biktima at dadalhin ito sa kanyang lungga. Sinungaling? Saan mo kami dadalhin? Pinangako mo magandang buhay ang ibibigay mo sa amin. Bakit ka ba galit? Hindi pa ba sapat sa'yo ang mga pangako ko? Alam na namin ang totoo tungkol sa'yo. Alam na namin kung ano ka. At ano nga ako? Ano pa? Eh di mapagpanggap na apam? Timonyo ka. Aswang ka. Mag-iingat ka sa pananalita mo. Nasaan si Nicole? Anong ginawa mo sa kanya? May nakakita sa'yo na kasama mo siya. Bago siya nawala. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo dapat alamin. Hindi ako natatakot sa'yo. Aswang ka. Timonyo ka. Pakawalan mo na kami. Gusto mong malaman ang nangyari kay Nicole? Pwede kitang isunod sa kanya. Malalaman ang lahat ng tungkol sa'yo. Hindi ka na makaliligtas. Tumahimik ka! Ipakikita ko sa'yo kung ano talaga ako. Tulad ng ipinakita ko kay Nicole. Gusto mo makita ang tunay kong anyo? Eto! Hindi! Ang mga mata mo! Nag-aapoy! Nagsisimula pa lang! Hindi! Tulungan niyo kami! May aswang dito! Demonyo! Tulong! Oh, Diyos ko! Ang mukha Hindi niya! na ako kailangan magkunwari. Hindi ko na kailangan magpanggap. Lalo't matigas din ang aking dila sa pagsasalita ng English. Ano? Wag! Ang ngipin mo! Parang vampira! Ngayon, mauunawaan mo rin kung anong nangyari kay Nicole. Pinatay mo siya! Pinatay mo si Nicole! Mas masahol pa riyan. Kinain ko maging ang kanyang kaluluwa. Tulungan niyo kami! Kung sino wag nakaririnig, tulong! Oh, Diyos ko!
Walang makatutulong sa inyo! Walang makasasakit sa inyo! Hindi! Bakit ganyan ang katawan mo? Parang... Nakikita nyo ba ito? Ito ang tunay kong anyo! Ito ang tunay na mukha ng James Miller! At ngayon, oras na para sumali kayo kay Nicole sa aking koleksyon, mga kaluluwang ninakaw ko! Ang tunay na mukha ng kadiliman ay nalantad sa hindi inaasahan. Sa kabilang dako naman, sa bahay ng maglola, may nabalitaan sila tungkol sa mga nawawalang dalaga. Luna, nabalitaan ko na. Doon dinadala ni James Miller ang mga babae. Sampu, Lola. Paano yung po nalaman? Sa lumang bodega, sa gilid ng gubat, may mga tauhan akong sumusubaybay sa van. Hindi sila napansin. Sa bodega po? Yung dating pag-aari po ng pamilya Madrigal? Oo, doon nga. Matagal nang abandonado yon. Perpektong pagtaguan para sa isang halimaw. Si Nicole po, Lola. Sa tingin niyo, buhay pa siya? May pag-asa pa. Sinabihan ko na ang tatay ni Nicole na mag-report na sa mga pulis. Pero Lola, ano po ba talaga si James Miller? Bakit niya ginagawa to? Hindi siya tao, Luna. Isang aswang na nagpapangkap, kumukuha ng mga babaeng may kaugnayan sa kalamansi. Dahil po sa mutya? Oo. Pinaghahanap niya ito. Kaya nga niya kinuha ang mga kababaihan. Iniisip niyang isa sa kanila ang may hawak nito. Kaya po pala kinuha niya si Nicole dahil nag-aalaga siya ng kalamansi. Pero ang hindi niya alam, nasa iyo pala ang mutya. Kaya kailangan nating kumilos bago pa may mangyaring masama. Pero paano po natin siya haharapin? Masyado nang delikado kung hahayaan natin na kumilos ang apam na yon. Hilaw na nilalang. Akala niya'y makakalusot siya sa pamayanan natin. Hindi po ba dapat hindi natin yung mga pulis? Hindi na, Luna. Ang mga pulis, hindi nila maiintindihan ang tunay na nangyayari. Hindi nila alam kung paano haharapin ang isang nilalang na katulad nun. Ano po bang klase kasing nilalang siya? Isang uri ng aswang. Mas matanda pa sa ating mga ninuno. Kaya nga napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Kailan po tayo aalis, Lola? Ngayon na. Kailangan nating makarating doon bago lumubog ang araw. Bakit po bago lumubog ang araw? Mas malakas siya sa gabi. Doon siya kumukuha ng kapangyarihan. Kaya kailangan nating harapin siya habang maliwanag pa. Alam ko pong lubhang mapanganib ito, Lola. Pero kailangan natin silang iligtas. Tama ka, Apo. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ko at ang mutya. Ang kapangyarihan ng ating mga ninuno ay nasa iyo na. Walang pag-aaksaya ng oras, iminungkahi ni Maria na kailangan nilang pumunta sa lugar na yun bago pa may masamang mangyari. Nanginginig ang kanyang boses habang sinasabing baka mailigtas pa nila si Nicole at ang iba pang biktima mula kay James Miller. Ramdam ang pangamba sa bawat segundong lumilipas. Alam nilang ang bawat sandali ay mahalaga sa pagliligtas sa mga kababaihan mula sa masamang balak ni Miller. Lola, di na po ba yung bahay? Oo. Tingnan mo kung gaano kadilim ang paligid. Kahit tanghali pa. Hindi po normal yun, ano? Parang may sumpa. Lalo na ang mga puno sa paligid. Lahat ay tuyo, patay, at walang buhay.
mga anino po sa mga bintana, Lola. Dahan-dahan ka lang, Luna. Maaaring may mga bitag siya. Lola, naririnig niyo po ba yun? Agalin. Parang may umiiyak po sa loob. Buhay pa sila. Pero kailangan tayong mag-ingat. Hindi ordinaryong bahay ito. Parang binabantayan tayo ng bahay mismo, Lola. Tama ka. Ang mga kagaya ni James, kayang baguhin ang lugar na tinitirhan nila. Ginagawa nilang extension ng kanilang kapangyarihan. Kaya po pala parang gumagalaw ang mga anino. Hawakan mong mabuti ang mutya. Yan lang ang magpoprotekta sa atin dito, Luna. Lola, parang may dumaan na malamig na hangin. Nararamdaman niya na tayo. Alam niyang nandito tayo. Ano pong gagawin natin, Lola? Kailangan nating pumasok. Pero tandaan mo ang orasyon na itinuro ko. Kapag sinabi kong tumakbo ka, tumakbo ka. Habang hawak ni Luna ang mutya, pumasok sila ng kanyang lola sa loob ng lumang bahay. Ang mga anino sa paligid ay para bang buhay na buhay. Gumagalaw sa mga dingding at sahig at nakatingin sa kanilang mga kilos. Ang malamig na hangin ay lumalakas, kasamang maririnig nilang mahihinang boses na hindi nila maintindihan. Kahit natatakot, malakas ang loob ni Maria. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagdasal para tumahimik ang mga ingay sa paligid. Pero bigla na lamang nagbago ang lugar. Ang mga anino ay nagsama-sama at naging isang malaking madilim na anyo. Sa gitna ng dilim, may malalim na nakakatakot na boses ang biglang lumabas at umugong sa buong bahay. Dumating na ang bagong tagapag-alaga. Ang batang pinagkatiwalaan ng diwata. Nasaan sila? Nasaan ang mga kinuha mo? Bakit ka nagmamadali? Gusto mo bang sumama sa aking mga koleksyon? Napakagandang koleksyon. Koleksyon? Mga tao sila. Hindi mga bagay na pwede mong kunin. Hindi mo ba naisip kung bakit sila ang pinili ko? Lahat sila may koneksyon sa kalabansi. Lahat sila may kinalaman sa mutya. Hindi ka lang aswang. Isa kang sakim na halimaw na nagpapanggap na tao. Sakim? Hindi. Masugid lang. Isipin mo ilang dekada akong nagmasid at naghintay. Pinili ko ang bawat isa sa kanila nang may dahilan. Nasaan si Nicole? Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Si Nicole ba? Ang pinakaunang nakaugnay sa akin. Napakadali niyang lukuin. Isang simpleng chat lang. Nagtiwala na siya sa akin. Kinamit mo ang kahinaan niya. Ang pangarap niyang makaalis sa kahirapan. Dapat nga lang na magpasalamat ka sa akin. Binigyan ko siya ng pangarap kahit saglit lang. Anong ginawa mo sa kanila? Bakit mo sila kinuha? Bawat isa sa kanila may bahagi ng kapangyarihan ng mutya. Kinakain ko ang kanilang kaluluwa para lumakas, para mahanap ang tunay na tagapag-alaga ng mutya. Halimaw ka! Hindi sila pagkain! Pero mas masarap pa sa pagkain ng kanilang mga kaluluwa. Lalo na si Nicole. Napakasarap ng kanyang takot. Tumigil ka! Kaya pala nararamdaman kita. Nasa iyo pala talaga ang mutya ng kalamansi. Eto ang gusto mo, hindi ba? Kaya ka pumupunta sa layo namin. Dekada akong nag-aanap para dyan. At ngayon, nasa harap ko na. Di mo makukuha ang mutya. Ganon. Kahit kapalit ang buhay ni Nicole. Sinungaling ka. Paano ako magtitiwala sa salita ng isang halimaw?
Naaamoy ko ang takot mo. Pero mas malakas ang galit. Magkasing tapang kayo ni Nicole doon. Nasaan siya? Nasaan ang kaibigan ko? Madali lang naman ang usapan natin. Ang mutya, kapalit ang buhay ni Nicole. Simple lang, hindi ba? At kapag ibinigay ko, Makikita mo siyang muli. Bago kita itulad sa kanya, maging parte ng aking koleksyon. at kapag hindi, Kung ganoon, mananatili siyang parte ng aking koleksyon. Magdurusa siya habang pinanonood kitang unti-unting nawawala ng buhay. habang naglalaban ang kanilang mga salita, ang kapaligiran sa loob ng bahay ay lalong nagiging nakatatakot. Ang anino ni James ay tila lumalaki, yumayakap sa bawat sulok ng silid, at ang malamig na hangin ay tila bumubulong ng mga lihim na hindi kayang maunawaan ni Luna. Ang mutya sa kanyang mga kamay ay nagiinit, nagpapahiwatig ng kakaibang enerhiya. Ngunit sapat na kaya ito? Tila bumigat ang hangin at ang mga mata ni James ay nagliyab. Puno ng kapangyarihang hindi pangkaraniwan. Sa bawat hakbang niya, papalapit kay Luna, ang lupa ay parang umuuga. Habang ang mga anino ay nabubuo sa hugis ng may nakakakilabot na nilalang. Ngunit bago pa maabot ni James si Luna, itinaas niya ang mutya, hinigpitan ang hawak nito, at sa boses na nanginginig, ngunit puno ng determinasyon, inusal niya ang orasyon na natutunan mula sa kanyang lola. Sa ngalan ng tiwata, ihayag ang tunay na anyo! Alam mo na pala ang orasyon, pero napakahina pa rin. Ano ka ba talaga? Mas matanda ako sa mga ninuno ng inyong ninuno. Hindi mo maunawaan ang aking kapangyarihan. Pigilin ang kasamaan ng aswang! Mahina! Napakahina! Ganyan ba ang kaya ng mutya? Hindi! Hindi ako susuko! Ganon. Akala mo ang munting mutyang yan ay kayang tumalo sa kapangyarihang pinag-aralan ko ng daang-daang taon? Palayain ang kaluluwa! Pumigil ka! Hindi! Hindi ako papayag! Nakikita mo na, wala kang laban sa akin. Ibigay mo sa akin ang mutya! Hindi! Hindi kita hayaang manalo! Tingnan mo kung gaano ka kahina. Tulad ng kaibigan mong si Nicole. Si Nicole? Oo, ganito siya noon. Lumalaban hanggang sa mawala ng lakas, hanggang subuko. Hindi ako susuko! Hindi! Tingnan mo! Unti-unti nang nalalaglag ang mutya sa iyong kamay. Hindi mo na kayang labanan! Pakawalan mo ako! At ngayon, sa wakas, makukuha ko na ang mutya. At ikaw, magiging bahagi ng aking koleksyon kasama si Nicole! Habang unti-unting nalalaglag ang mutya mula sa kamay ni Luna, isang matinding liwanag ang biglang sumilay mula sa kanyang paligid. Ang kanyang huling lakas ay sumanib sa mutya. Nagbigay ng isang malakas na enerhiyang nagpagulo sa madilim na kapaligiran. Isang sigaw ang narinig. Hindi mula kay Luna. Biglang hinampas ni Maria ng kahoy si James. Walang hiya ka, matanda ka. Pagsisisihan mo ginawa mong ito. Kakainin ko ang kaluluwa mo tulad ng ginawa ko sa mga babaeng dinala ko rito. Subukad mo. Hindi ako natatakot sa mga tulad mo. Nakita ko ng mas malalakas pa sa'yo noon.
Isa ka rin mandirigma na kumalaban sa mga aswang. Sige, ipakikita ko sa'yo ang tunay kong kapangyarihan. Tingnan mo kung paano ko wawasakin ang iyong matandang katawan. Halika! Ipakita mo sa akin ang lahat ng kapangyarihan mo para makita mo kung gaano kahina ang mga tulad mo sa harap ng tunay na pananampalataya. Habang nakatutok si James kay Maria, si Luna ay dahan-dahang bumabalik sa kanyang ulirat. Matya, pakinggan mo ko. Tulungan mo ko. Bigyan mo ko ng lakas. Mamamatay ka sa aking kamay, matanda. At pagkatapos, kukunin ko ang mutya ng iyong apo. Hindi mo mauunawaan ang tunay na kapangyarihan ng mutya. Hindi ito para sa mga sakim na tulad mo. Ang mutya ay unti-unting nagliliwanag sa liig ni Luna. Sa ngalan ng mga ninuno, sa ngalan ng tiwata, iligtas mo kami mula sa kadiliman. Bigyan mo ko ng lakas para wakasan ang kasamaan. Ang liwanag ng mutya ay lumakas ng lumakas na pumuno sa buong silid. Oh! Hindi! Hindi maaari! Paanong nangyari ito? Ang kapangyarihan ng mutya ay hindi para sa mga katulad mo. Ito ay para sa may mga dalisay na kalooban. Para sa mga handang magsakripisyo. Para sa kapwa. Hindi! Ang lakas na yan ay dapat nasa akin lang! Sa akin lang! Sa pagkakataong yun, mas lalong lumakas ang determinasyon ni Luna na tapusin ang pananamantala ni James sa mga kababaihan ng San Felipe. Lola, ako nang bahala rito. Hanapin niyo na po yung mga babae. Pakawalan niyo po sila. Hindi! Hindi kayo makakalis. Akin ang mga kaluluwa nila. Mabuti, Apo! Hawakan mo siyang mabuti sa liwanag na yan! Tigilan mo ito! Hindi mo alam ang kapangyarihan ko! Di ka na makakapanakit pa ng sino man! Nasa akin ang kapangyarihan ng mutya! Ilang dekada kong hinanap ang mutya na yan. Bilisan mo po, Lola! Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang pigilin ang lakas niya! Papatayin ko kayong lahat kapag nakawala ako rito! Wala kayong lugar sa mundong ito! Ang bilog na liwanag na kumukulong kay James ay unti-unting humihina habang nauubos ang lakas ni Luna. Sa isang iglap, nabasag ang proteksyong liwanag at mabilis na tinungo ni James si Luna. Hinawakan sa liig at itinaas sa hangin. Ang dating maningning na silid ay muling napuno ng kadiliman habang ang mga anino sa dingding ay parabang sumasabay sa pagdiriwang ni James sa kanyang tagumpay. Akala mo matatalo mo ko? Mahina ka! Katulad ng ibang babaeng nandito ngayon! Mararanasan mong kahinaan ng mga katulad mo! Lola, tumakis na kayo. Dilihan niyo. Iligtas niyo ang mga babae. Hindi sila dapat manatili rito. Hindi, Apo. Hindi kita pababayaan. Hindi ko hahayaang maging katulad ka nila. Papipiliin kita! Ibalik mo ang babae yan o mamamatay ka sa aking mga kamay. Wala ka ng kawala. Lola, mainig kayo. Kaya ko ito. May mutya ako. Iligtas niyo sila. Huwag niyo akong isipin. Tingnan mo ang walang silbi mong mutya ngayon. Sa ilang sagitang, idadagdag na kita sa aking koleksyon. Makakasama mo na ang mga kaibigan mo sa walang hanggan.
Lalo na! At lalo akong lalakas sa aking kapangyarihan! Tumakas na kayo. Dili niyo. Hindi kita iiwan, Luna. Hindi ko kayang gawin yon. Sundin mo ako, Lola. Kaya ko to. Hindi ako papayag na maging biktima pa sila. Tingnan mo! Nangihina ka na! Nawawalan ka na ng buhay! Maaari kitang patayin ngayon din! Pero gusto kong makita mong nabigo ka! Gusto kong makita mong bumabalik na sa akin ang mga babaeng pinakawalan mo! Di ka mananalo. Ngayon na, Lola. Talian niyo! Sa gitna ng tensyon na bumabalot sa silid, isang malakas na putok ng baril ang gumitla sa kadiliman. Ang ikalawang putok ay dumating agad. Ngunit walang epekto ang mga ito kay James Miller. Sa halip, ang mga putok ay lalong nagpagalit sa nilalang na nagpapanggap na dayuhan. Wala kayong magagawa! Hindi ako tao! Hindi ako maaaring patayin ang mga baril ninyo! Lola! Luna! Mga hangal! Tingnan ninyo kung paano ko kayo papatayin. Ang inyong tagapag-alaga ay papatayin ko rin. Biglang may makamandag na liwanag ang bumalot sa lugar. Bitiwan mo ang tagapag-alaga ng mutya. Masamang nilalang. Hindi. Hindi maaari. Ikaw! Huwag kang matakot, Luna. Naririto ako. Hindi. Akin ang kapangyarihang ito. Hindi mo ito mapipigilan. Luna, gamitin mo ang mutya. Ngayon na. Gamitin mo ang lahat ng natitirang lakas mo. Biglang nagliwanag ang mutya sa liig ni Luna. Ang liwanag ay kumalat sa buong silid. Tinatalaban ang bawat sulok ng kadiliman. Hindi! Ang kapangyarihan ko! Nawawala! Hindi maaari! Walang lugar ang mga katulad mo sa mundong ito. Bumalik ka sa dilim kung saan ka nagmula. Wala nang halaga ang iyong kapangyarihan sa harap ng dalisay na puso. Unti-unting nawala ang kapangyarihan ni James. Ang marahas na anyo ay naglaho. Naging isang ordinaryong lalaki na lamang. At ang mga pulis ay mabilis na tinanganan si James. Ikinapos ang mga kamay nito. Maraming salamat, Diwata. Ligtas ka po. Ang akala ko'y mawawala ka na sa akin. Mabuting tagapangalaga ng mutya. Patuloy mong pangalagaan ang kababaihan ng San Felipe. Huwag kang mawawala ng pag-asa at ng lakas ng loob. Unti-unting nawala ang Diwata. Habang dinala naman ng mga pulis si James Miller palabas ng lumang bahay, narinig pa rin ang huling sigaw nito at ang galit dahil sa pagkatalo. Nang sumunod na mga araw, natuklasan ng mga pulis ang madilim na sikreto sa likod ng pagdukot ni James Miller sa kababaihan ng San Felipe. Sa loob ng lumang bodega, natagpuan ang mga ebidensya ng kanyang mga kasamaan, mga chat message at pangakong magandang trabaho sa ibang bansa, malaking sweldo at maginhawang buhay para sa pamilya ng mga biktima. Itong naging pain sa kanyang bitag, ang pangarap ng mga dalagang makaahon sa hirap. Sa imbestigasyon, nalaman na si James Miller ay bahagi ng isang matagal ng sindikato ng mga aswang na nagpapanggap na dayuhan. Ginagamit nilang social media para makipag-ugnayan sa mga kababaihan at kadalasan ay nagmumula sa mahihirap na pamilya.
Nang makuha na ang tiwala ng mga ito, ay sa kanila gagamitin ang kanilang kapangyarihan para kontrolin ang isip ng mga biktima. Ang mga babaeng nadukot ay dinadala habang nakatali sa isang madilim na silid sa loob ng bodega. Dito ginagawa ni James ang kanyang ritual. Kinukuha ang kaluluwa ng mga babae at kinakain ito. Sa pag-aakalang sa ganitong paraan ay matatagpuan niyang tagapag-alaga ng mutya. Ang bawat kaluluwang kinakain niya ay dumaragdag sa kanyang kapangyarihan. Ang mga babaeng nawawala ng kaluluwa ay nagiging parang mga wala sa sarili. Walang malay, walang emosyon at ganap na kontrolado ni James. Si Nicole ang naging unang biktima. Nalinlang siya sa mga pangako ni James ng scholarship sa ibang bansa. At ang iba pang mga babae ay nainganyo sa mga pangakong trabaho sa ibang bansa, negosyo at magandang kinabukasan. Lahat sila'y biktima ng kanilang mga pangarap na makaahon sa kahirapan. Ngunit salamat sa mutya ng kalamansi at sa lakas loob ni Luna, nabigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga biktima. Ang mga kaluluwang kinain ni James ay bumalik sa kanilang mga katawan nang mawalan siya ng kapangyarihan. Ang mga babae ay unti-unting nakabalik sa dating kalagayan. Bagamat may mga trauma pa rin dahil sa kanilang naranasan. Sa tulong ng mga pulis at ng lokal na pamahalaan, nakatanggap ng counseling at suporta ang mga biktima at ang kanilang pamilya. Si James Miller ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong at ang kanyang sindikato ay patuloy na tinutugis ng mga awtoridad. Sa San Felipe, muling sumibol ang mga puno ng kalamansi sa hardin ni Aling Maria. Ang mutya ay nananatili sa pangangalaga ni Luna, na ngayon ay mas determinado pang protektahan ang kababaihan ng kanilang nayon. Hindi man nila nakikita ang diwata, ay patuloy na nagbabantay sa kanila, handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Naging aral sa lahat ang pangyayaring ito, na sa likod ng mga pangakong ginto ay maaaring may nakatagong kasamaan. Ngunit pinatunayan din ito na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa kapangyarihang dulot ng kasamaan, kung hindi sa pusong handang magsakripisyo para sa kapwa.